Yan, so ito po yung way papunta ng San Narciso sa Binavista, Quezon. Tapos dito naman po yung papunta ng Lopez. So nasa 2 kilometers lang po tayo. So ito po yung provincial. Then ito na po yung magiging right of way po natin. So pasok naman po dito ang 4 wheels. Hanggang loob na po. So lalakad naman po tayo ng nasa 2 minutes papunta doon po sa property na pinabibinta po sa atin. So dito po yung way papuntang Binavista. Then dito naman po yung papunta ng town proper po ng bayan ng Lopez. So 2 kilometers po tayo. So tara po sa loob ng property. So ito na po yung pinakang right of way po niya papasok. So para mapakita ko po sa inyo yung reality ng property, so samahan niyo po ako sa pagpasok dito. So bago ko po pasukin ang property na yan, ako po uli si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog ay muli ninyong samahan sa pag-ikot sa property na may sukat as 7,727 square meter. Yan po. Kung mapansin naman po nyo, yan po yung provincial. So ito na po yung right of way. So mumotorin po natin. So na yun po yung motor natin. So sasakay po ako ng motor. Ika-kilometers ko naman po papunta doon. Ay, so lalakarin ko na lang po para mas maganda. Yan po. Yan sir, bali yung pathway. So ganito lang po yung pathway niya, 4 meters po papasok. Yan po. So pasok naman daw po ang 4 wheels. So kaya lang dito tayo bababa ng isang pathway. So tingnan po natin kung ilang minutes talaga. Yan. Pero meron naman daw po dito na bigay na right of way naman po. Ito na rin pong straight ng pathway na ito. Yan, ito na po yung nadaanan. So pathway na pathway po, motor po, pasok dito ang single na motor ngayon sa punta sa property. Yan. Tatawid lang po tayo dito ng rice field, pero yung property po na pinagbibili na yan, so may sakop din po siya dito na rice field, no. Yan po yung mga kasama natin, no? So napakaganda po ng area. So napakatahimik din, madaming mga kapitbahay sa area po dito sa kabila. So ito po yung nadaan na nating rice field. So yan, may mga farm ako na ano dito. So yan, no, napakaganda rin yung kabila niya. May karatig din po tayo dito na farm. Yan po. Pasok na po ang 4 wheels. Ay, so dito sir. Opo, dito yung karsada po na yon, yung pinanggalingan ko kanina, pinakita ko sa inyo sa video. So didiretsuhin po, makikita po natin yung gilid na yan. Diyan na po dadaan yung barangay road na yan. Pero kung gusto naman po nyo mamadali ang pagpasok ng 4 wheels, so pwede na, anytime naman daw po pwedeng ipagawan dito. Ito, may daan na ito. Ito na, hindi natataniman na po na ito. Ito na po yung pinakang pwedeng gawin para makapasok ang ating 4 wheels. So possible po doon sa kabila na area na yun, na andun po yung pinakang barangay road. Then yung property po dito lang po, lalapitan na po natin sa area na yung kabila na yan. So yung mga hindi pa po dyan naka-like, subscribe sa ating YouTube channel para lagi po tayong updated. So pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong naka-update sa bawat video po nating ina-upload na property. So yan po. So pathway na pathway po ang ating property. So pagaling po dun sa provincial road, papasok po tayo ng motor. Then lalakad po tayo dito ng ilang minutes na ba? Nasa 3 minutes lang po lakad papunta sa property. So sa ngayon po talaga ay hindi pasok ang ating 4 wheels, pero sa mga investment po na naghahanap na yan, so maganda po ang property na to. Investment, napakaganda po nito. Yan, ito po yung mga karating nating property. So ito po. Yan, so bali nandito na po tayo sa property. So pathway po ang daan, ano. Naglakad po tayo 3 minutes mula sa pinasukan po ng motor. So dito na po yung muhon, nadala po natin itong kalahati nitong bahay. Yan, so papasilip ko po sa inyo yung muhon. Tatapatan ko po yung muhon, oh. So yun po yung muhon, pinanggalingan ko sa ilalim na may yero na yon. Then dito pababa po pa ganun, may sakop tayo ng rice field diyan sa baba na yan. So dito po napakarami na po natin dito ng kapitbahay. So sa mga investment po na ganitong hanap,
Ito po sir, ito yung pwede mong gawing bakasyonan. So tahimik. Ilang puno pa po ng nyug to? Ito po yung mga nilalaman niya na niyugs. Then may mga fruit bearing saging, mga kakao. Nakakakita ko ng hardwood na mahogany. So napakaganda po, may source ng kuryente, may poste sa loob po. Ayan po yung kuryente. Yung poste, ayan po sa may bahay na yun, yung bubong. Yan po yung poste, may mga kapitbahay. Yan, may mga fruit bearing saging. Yan. Yan, so dito po yung mga nyug niya. Makikita mo sir, yung mga nyug niya. Tapos bagong sukat lang po ito. Kakagandahan po nito ay talagang ready to transfer na po doon sa price po nila na binigay sa atin na yun. So yan po ay wala na tayong po problemahin kasi kasusukat lang po. Ang engineer po nagsukat nito ay engineer din po namin. So hindi po namin nakalain na sige po, ang magsusukat nito ay yung engineer din namin na nagre-relocate sa amin. Then ito po, kababaon lang nila ng muhon. Then may PC pa. So tutugunin po natin yung isang muhon doon. So na ito pong kabilang area na to, hindi po natin nasakop. Pero itong area po na to, nakuha po natin yan. Dito po yung maraming fruit berry. May kalamansi, avocado. Ito po yung mga nyug. Tapos yung mga bahay naman po na yan. So yan po ay may usap na rin po. Kaya ganun po ang presyo nila kasi sila na po ang magbibigay sa mga nakatira dito. Yan po. Wala na po tayong po problemahin dyan kasi may usap na po. So napasukat na rin nila to. Then ito na po yung PC niya, yung boundary. So napakaganda po nito na pang retirement property na to. So panalo tayo. May muhon din po dyan ano. May balkon daw na napasama sa bahay, nakasama sa lupa. Ay sige po. Okay na, pero okay na rin po. Oh, yung maganda. Yan dito sir. May mangga na naman. Bahay na lang ako kailangan ito. Sige po. Bali na dito sir yung isang muhon. Kailan lang po ito sinukat? Siguro mga May mohon. mga 2 linggo na siguro. Oo. Ayan yung Yan. mohon. Pag-anaspasa naman po dito. Papaganito naman tayo. Papaganon. Patusok naman po. Papaganon. Ay, tubigan Para ka sinuso, muna. para sinuso siya. Tubigan. Ilaano ko lang dito lang muna. Dito. Sige. Ito sir yung bali tatlong muhon, 1, 2, 3 ganun sa may bahay, tapos ito po ikatlo, pupuntahan naman po natin yung kabila. So may nadala po tayo dito na konti sa may bahay na to, pero okay na rin po ang magiging usap nila dyan. So tara po, iikutin ko pa yan. Dito sa area na to, so meron tayong mga fruit bearing saging ano po. So napaka-productive po ng property na ito. So meron pa tayong nadalang manggang kalabaw. Meron na tayo dito ng kalapit bahay. Sa area na to. Yung mga balkon kasama ito sa lupa. Ano balkon eh? Balkon lang. Yan. Dito po, yan yung mga area. So maganda yung pinaka-area. Yan, meron po naman tayong mga kapitbahay dito. Kaya ito sir, pag yung binili na to, so di ka mainip, mayroon tayong poste ng kuryente sa loob. Yan. Kunin yung damit doon. Ito po yung ano. Nakabukod na yung Kuya, madaming kakao no? Kakao nga ba? Kakao nga. Yan, ito po. Mismo siya si Finance. Siya po yung katiwala. Siya na po yung mismo nag-guide sa atin dito sa property na to. Yan o. May mga langka, star apple, avocado. Then ito na po yung rice field naman niya. So yan po yung mga nyug na nasasakupan ng property. So maganda, napakatahimik dito. Napa-peaceful naman po itong area na to kasi Lopez. Tapos malapit tayo sa town proper. So kitang kita rin po yung pabrika ng manuka ng Gerwila. Ayan po, yung makikita yung Gerwila. Yan po yung Gerwila. Yan po yung provincial. Nasa harap po niyan yung provincial. Yan, makikita po niyo yung mga truck ko. Yan po yung provincial going to Binavista. Then dito na po yung property. So tanaw naman po natin. Ito po yung pinakang reality ng property niya. So rice field, ito po yung pinakang farm lot niya na may mga produkto na niyog, may mga fruit bearing saging, kakao, langka. So sa description na lang natin ng video ilalagay po ano. Bubuuhin ko na lang po mamaya yung pinakang full details po ng property na to. Then dito naman po yung pang-apat na muhon. Ito po yung sukat. Ayan. So ito yung sukat, yung guide. Diretso po tayo doon sa isang muhon. Ito po yung guide. Pag ganun. Tapos nandito naman kay kuya. Gusto niya yung isang pang-apat na muhon. Saan po yung isa? Ayan.
Ay, ayun, may postin eh. So, ito po yung muhon. Saan kaya yung rice field na dala? Itong dalawang ito? Oh, yan malaki. Dalawang. So, bali dalawang pitak, sir. Malaki. Doon yung may postin na. Kaya di na po natin lapitan, masyado mainit doon. Oo, mainit lang. Ayan po yung postin na, makikita nyo yung stick na nakatutok na yun. Andyan po yung isang muhon yan. Tapos doon po sa may isang kanto na yun, unahan po nitong, yan, susumpa natin kung kita. Yan po yung isang stick na yun, sa unahan na yun, pangalawang stick na yun sa dulo, yan po yung isang pinistuhan ng muhon. Kaya dalawang pitak po ng rice field ang nasasakupan niya. Malaki ka. Yan, mga rice field to. So ang kagandahan dito tayo sa baba na ito, tatapatan ko para makita po ninyo. Ito po yung dalawang pitak. Hindi ko na pupuntahan, sir. Pero dito na po yung pinakang farm lot. Yan, makikita po ninyo yung pinipisto ng kasama ko. Then hanggang doon po sa may bahay sa taas. Kaya meron po kayong produkto na niyog kung halimbawa investment, pagtatayuan nyo ng bahay, tahimik na lugar. So napaka fresh air. Yan, makikita naman po nyo na napakadami po niyang produkto. Halos puno po ang lupa. So baka ito pong natapipistuhan ng rice field na ito ay sa estimated ko po ay 2,000 square meter po. 2,000 square meter po itong rice field. Then saktong mahigit kalahati po na ektarya yung lupa na pwede po nating pagpisto ng bahay. So ang status po niya, hindi naman po siya upland, hindi rin po siya hilly. So banayad lang po na anhayan na yan. Then napakaraming produkto na niyog. Yan, so dito sa may itaas na to, so napakaganda dito magpisto ng bahay. So na yan po yung mga kalamansi. Yan, mga kalamansi po yan, nakikita natin ang mga tanim na yan. So marami. Madami po tayong kapitbahay, so pwede tayo dito mag livestock ng manukan, sasabunging manok o baboy. Pwede po natin ditong pag-alagaan kasi ang bahay naman po ay hindi naman talaga totally magkakadikit. So napakaganda po nitong area ng taas na ito. Ito po yung pinakang pathway nya. So palabas po dun sa barangay road na pinanggalingan ko kanina. So bali dito na po ang kagandahan nito ay talagang dito ako magbabahay sa area na to. May tubig naman po doon sa may baba doon. Mayroon daw po doon na hukay silang pinagkukunan na panligo. So yung panligo po na hukay ay nandun lang po sa baba. Hindi ko na po pala napakita sa inyo kanina, no. So nadaanan ko lang. Ito mapapansin natin may mga kaway, anahaw. Ay, mga santol ito, santol pala ito. Kakao. So kaya yung mga gusto mag-inquire ng ating property na to, so makikita niyo yung WhatsApp na Viber po natin sa taas ng ating screen na yan. So update na lang po kayo dyan. So dito yung poste ng kuryente. So madali lang po tayo magpakabit kasi kung dito tayo magbabahay, overlooking tayo sa rice field. So pag ganyan, overlooking po tayo, semi overlooking paikot. So maganda ang reality ng lupa. So hindi po siya malalim ang slope, hindi rin po siya totally flat na area. So maganda po para sa akin kung ang gagawin po dito ay manukan. So pwede po ito sa mga sasabunging manok. Napakaganda po nito. Tapos sa ngayon po hindi po makakapasok ang 4 wheels, pero motor na single naman po ay pasok dito sa property. So meron naman daw po sa kabila na yan yung barangay road. Yan po ay sinukat na daw yung kabila po na area na yun. Doon sa may kawayan po na yan, andun daw po yung pinakang barangay road, hanggang doon lang daw po yun. Dito estimated ko 50 meters lang po ang layo natin. Kung magkakameron na barangay road sa kabila na yun, 50 meters lang po. So pwede rin tayo dito rumikwis na, iilagan lang natin yung mga nyug patungo dito sa property. Yan po. So na yan po yung muhon doon sa may bahay na yun. Tapos na ito yung isang tugon. Yan po yung isang muhon na yan, dumiretso pa ganan. Yan, kaya yung nyug po na ito hindi na po natin nasakop yung area na to. Dito naman po tayo sa may kabila na to. Dito yung area na nakuna natin. Yan yung mga produkto na niyog na yan, oh. Napakaganda po nito. Yan, property na to. Yan, oh. Napakarami na fruit berry. So sa description na lang po natin ang video ilalagay, no. Kaya yung mga buyer natin dyan, lagi nakasuporta sa Art of Phil Vlog. Thank you for watching.